nasa langit. Banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ko po kayo at pinapasalamatan, niluwalhati at pinararangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nagpapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa ng mga kapatid ko sa pananampalataya na kasama ko po ngayon at sa mga kapatid ko na nasa live stream na nakikinig. Salamat po at kami iningatan nyo sa buong maghapon. Naway ilinisin mo po kami at patawarin sa anumang karumihan o kasalanang nagawa namin sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming mga puso upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Darahin ko po ang kalooban nyo ang masunod sa aming mga buhay at sa aming pag-aaral. Kung muli na inyong mga ebanghelyo, buksan mo po ang aming isipan upang maunawaan ang mga salita niyo po na aming tatalakayin ngayon at patuloy na paglago po ng bawat isa. At ang hangarin po namin na maibahagi din sa mga taong kailangan din ng kaalaman ng inyong salita, higit po ang kaligtasan. Salamat po sa buhay ng aming Ate Liway, sa pag-iingat at paggabay po sa kanya ng inyong banal na Espiritu, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, at sa pagbibigay sa kanya ng kalakasan, karunungan at kabutihan ng puso. Maraming salamat po. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri, kadakilaan at pasasalamat sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Kathleen. Welcome po, ate. Okay. So, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa ikalawang bahagi ng baluti ng mga mananampalataya na bigay ng Panginoon. At ito ay ang breastplate of righteousness. So, punta tayo sa Ephesians chapter 6. At yan ay makikita natin ang pasimula ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo ng tungkol sa mga baluti. Ang tawag niya ay kagayakan ng Diyos. Sa English, yan ay armor of God. Yan ay makikita sa chapter 6, verse 13. Sabi doon, share ko itong aking Bible. Sabi doon, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. So, pinag-aralan natin, when is evil day? Evil day is every day. Every day is evil day. Yeah. So, kaya kailangan laging suot natin ang ating mga kagayakan upang makatagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Sa verse 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bikis na katotohanan. So, ito ang una natin pinag-aralan, yung belt of truth. Bikis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. So yan inaaral natin ngayon. Yan yung breastplate of righteousness, baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Yan ang ating isusunod na pag-aaralan next year. Yan ang shoes of the gospel of peace. At bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. That's a very interesting study. Yan ang shield of faith na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Yan ang protection sa ulo, helmet of salvation. At ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yan na ang weapon ng mananampalataya. The sword of the Spirit.
Yan ay ang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Okay. So, napag-aralan natin noong isang linggo na mayroong mga nawawala sa mananampalataya kapag hindi niya isinusuot ang kaniyang breastplate, no, ng katuwiran. Kung hindi siya, dahil yan ay tumutukoy sa holy living, yan, breastplate of righteousness, yan yung paggamit sa katuwiran na ibinigay na ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga mananampalataya, ayan ay kanyang katuwiran. So kung yan righteousness ng Panginoong Hesukristo ipamumuhay, no? Yung bigay niyang righteousness. At kung ito'y hindi ginagawa ng mananampalataya, kapag ang mananampalataya hindi namumuhay ng isang banal na pamumuhay, may mga nawawala sa kanya. So una, pinag-aralan natin nawawala ang kagalakan. Kaya marami malungkot. Tataka sila, no? Mga Kristiyano, nakakatiyak sila na sila ay pasalangit, na sila'y tagalangit. Pero bakit lagi silang malungkot, hindi masaya? Ang kanilang buhay, laging may bigat sa puso. Yan ang bunga ng hindi pamumuhay ng banal na pamumuhay. Yung pananatili na nakakabit, no, sa kasalanan ang buhay. And of course, yan ay alien sa nature ng isang mananampalataya. Ang kasalanan ay hindi yan natural sa buhay ng isang mananampalataya. Kung kaya't kapag ang isang mananampalataya ay nagpapatuloy sa kasalanan, siyempre, para siyang lagi may sakit. Kaya malungkot, walang kagalakan. So yun nangyari kay Haring David nung siya ay namumuhay sa kasalanan sa kanyang relasyon kay Bathsheba, na nanganak ang kanyang kasalanan. So siya ay dumaing sa Panginoon, no? Give me back the joy of my salvation. Nawala hindi ang kanyang kaligtasan, dahil ang kanyang kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon, tinakluban na ng Panginoon. Pero ay nawala sa kanya ang kagalakan ng kanyang kaligtasan. So if you want to have a happy life, kahit na walang pera, kahit hindi ka mayaman, wala sa iyo ang lahat ng mga title ng mundo, pangkaraniwang ka lang na tao, pero puno ng kagalakan, ay isuot mo ang righteousness ng Panginoong Hesukristo. Ipamuhay ang katuwiran na bigay ng Panginoon, this living a holy life. The other one that we lose if we do not live a holy life is our fruitfulness. Siyempre, hindi mamumunga ng bunga na kalugod-lugod sa Panginoon. Ibang bunga kasi ang lumalabas. Bunga ng kadiliman, so hindi bunga ng buhay. So, nawawala yung ating pagiging mabunga para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And we become unproductive for God's kingdom. And you will be surprised, no? Ibang mga nasa ganitong kalagayan ay leader ng mga iglesia. They are so active, no? Pero unproductive. Dahil ang nalabas bunga ng kanilang sariling pagsisikap, hindi bunga ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng direksyon ng Diyos na natutupad sa kanilang buhay kung sila'y namumuhay ng isang banal na pamumuhay. So, sayang kung
halimbawa nagpapakasika pero nandoon naman yung pagiging unproductive, ibang produce product ang nalabas. Sayang ang panahon, sayang ang effort. Mas mabuti pa itigil. So una muna ang living a holy life, and then saka ang production. No? Yan ay kasunod. Hindi una ang production bago holy life. Lagi holy life muna, living a holy life. And then God's fruit, no? The fruit of the Holy Spirit will come through. And then the third, na nawawala sa mananampalataya ay we lose our reward. No? Mayroong paalaala si Apostol Juan. Tingnan natin, balikan natin. 2 John chapter 1 verse 8. Sa inyo muna, Shirley. 2 John 1 verse 8. Wait lang po tayo. 2 John. Take your time. 2 John. Ano po? 1, 8. 1 verse 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. So, ang sabi niya dito, look to yourselves. Sa magandang pagkakatagalog niya, mag-ingat kayo sa inyong sarili. At sabi niya, bakit daw mag-iingat? That we lose not those things which we have wrought. It means labored for. But that we receive a full reward. Upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. So yung mga alagad, sila ang nagpagal, naghirap na magdala ng mabuting balita sa mga tao, at nang sila'y kumilala, sila ang tumulong upang sila'y lumago sa pananampalataya. So, ang sinasabi ni Apostol Juan ay ingatan yung mga bagay na pinaghirapan ng mga apostol sa buhay nila upang sila'y tumanggap ng reward, yung kagantihan, reward. Ang ilang mga mananampalataya, they're going to diminish their capacity to serve for service to God throughout eternity and in the new heaven and new earth. So, itong kanilang ang nagaganap sa kanilang buhay, no, ay alam natin ang reward yan ay matatanggap natin pagharap sa Bema Judgment Seat ng Panginoong Hesukristo sa paghatol, no? Pero yan, hindi paghatol, yan ay rewarding ceremony, no? Although ang pangalan ay Judgment Seat of Christ, no? Pero hindi naman hahatulan para ilagay sa kaparusahan, no? Kasi ang mga mananampalataya wala nang paghatol. Pero yan ay actually, diyan ang kung sa Olympics, diyan ang bigayan, no, ng mga medals sa mga nakatapos sa kanilang race at nagtagumpay, no, sa kanilang takbo. Ang marami sa mga mananampalataya mawawala, na-disqualified, no? So their capacity for service to God, which is yan ay kaugnay sa reward na bigay ng Panginoong Hesukristo, ay yung patuloy na paglilingkod sa Kanya hanggang doon sa walang hanggang buhay at hanggang sa new heaven and new earth, mawawala sa kanila.
yung pagkakataon na yan. Tingnan natin ang sinabi. So, first, ito, naibigay ko na ito sa inyo ng ilang beses. No? Pero maganda basahin uli natin. 1 Corinthians 3, 9 to 15. 1 Corinthians 3, 1 to 15. 1 Corinthians 3, 1 to 15. Mm-mm. 9 to 15. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth up thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. The fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay. So, salamat, Anne. Sa Tagalog, yung binasa niyan, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo daw ay involved sa gawain ng Diyos. Dahil tayo ang bukid, yan ang husbandry, the field, like a farm. No? Tayo ang bukid ng Diyos. Ang gusali ng Diyos. So, tinulad ang mga mananampalataya, ang iglesia, sa farm, sa bukid ng Diyos. At itinulad din sa building, sa isang gusali na pag-aari ng Diyos. Sabi sa verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, yan ay si Pablo, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. So, yan ang ginagawa ng mga naghahasik ng mabuting balita. Sila ang nagdadala sa pamamagitan nila, ginagamit sila ng Panginoon upang ang saligan ng kaligtasan ay makamit ng mga tao, matanggap ng mga tao. Sino ang saligan ng kaligtasan? Ang Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo ang mabuting balita. So, ang mga apostol, ang mga teacher, ang mga evangelist, sila ng mga nagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sila ang ginagamit ng Panginoon para mapalagay sa bawat tao na sumampalataya, na tumatanggap sa mabuting balitang ito. Mapalagay sa kanilang buhay ang pundasyon, ang saligan. Mahalaga ang pundasyon. No? Ayan ay sa isang gusali, dahil tayo gusali ng Diyos, napakahalaga ng pundasyon. Yan ang naghahawak sa kabuuan ng gusali. Kaya kapag ang pundasyon ang nasira, ay bagsak ang buong gusali. At ang pundasyon, bilang tayo gusali ng Diyos, ang pundasyon natin ay ang Panginoong Hesukristo. At ang kaligtasan na Kanyang ibinigay sa atin nang tayo sumampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga tao na sinugo ng Panginoon. At sabi niya, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Maaring ito'y tumukoy doon sa mga ginagamit din ng Panginoon para magpalago sa ating pananampalataya. Dahil sa umpisa, syempre, kailangan natin ng tulong para tayo lumago sa pananampalataya. May mga tumutulong na maging matibay ang ating pananampalataya. At maging tayo din sa ating pamumuhay, pinamumuhay natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, tayo nagtatayo din sa pundasyon na ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay.
Dahil tayo ligtas na, tayo mga mananampalataya na, nagsisimula na tayong mamuhay ng may pagsunod sa Panginoon, pamumuhay Kristiyano. At yan ay inihalin tulad ni Apostol Pablo, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano na para tayo'y nagtatayo. Parang dinadagdagan natin, nilalagay na natin ang mga dingding, ang mga pinto, mga bintana, ang mga sahig, ang hagdan, bubong, no? At yan ay sa pamamagitan ng mga ating pamumuhay na ginagawa pagkatapos na tayo'y maligtas. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, maging matalino daw tayo sa pagtatayo. No? Natulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at ibang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na at ito'y si Kristo Jesus. Okay, so mag-ingat tayo na mananatiling si Kristo ang saligan ng ating pananampalataya. Kaya mag-ingat. At huwag tayong padadaya sa mga maling turo. Manatili tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. And then narito sa verse 12, datapot ko ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, ito yung dayami. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. So ito ang tinutukoy dito, ito na yung pagharap no, sa Panginoong Hesukristo upang kaniyang suriin ang ating ipinamuhay bilang tagasunod niya. Ang sabi ang iba ay nagtatayo sa pundasyon ng pananampalataya sa kanyang buhay ng ginto, pilak at mahalagang bato. Pero ang iba ay kahoy at tuyong dayami. So, iyan ang equivalent no, ng mga mananampalataya na nagpapatuloy sa kanilang buhay na hindi isinusuot ang baluti ng katuwiran, no? Yung hindi namumuhay ng holy living, ang lumalabas lamang o ang kanilang idinadagdag sa kaligtasang bigay sa kanila ng Panginoong Hesukristo ay kahoy, tuyong dayami na sabi diyan ay ihahayag no? Sa pamagitan ng apoy. Anong mangyayari diyan sa kahoy at tuyong dayami kapag pinaraan sa apoy, masusunog. Ngunit ang ibang matalino, no, na mga mananampalataya na isinusuot ang kanilang baluti ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo, namumuhay ng isang banal na pamumuhay, iniingatan na huwag magdumi ang kanilang mga damit ng kaligtasan. No, ay kanilang itinatayo sa ibabaw ng pundasyon ng kaligtasan sa kanilang buhay, ginto, pilak, mahalagang bato. So, pag iya'y pinadaan sa apoy, ay lalong kikinang. Okay? At sabi ay, ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. So, yan ang reward. No? Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ang sabi, malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. So, maliwanag dyan na hindi mawawala ang kaligtasan. Malulugi lang. Ayan ang sinasabi ni Pablo, ma-cast away no? Sa 1 Corinthians. Ma-disqualified siya to receive reward from the Lord Jesus Christ. No? Pero sabi nga, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. So, ito ang katotohanan sa ating pamumuhay. No? Mayroong eternal consequence kung hindi tayo maging maingat at matalino sa ating pamumuhay Kristiyano.
mayroong parable, mayroong talinhaga ang Panginoong Hesukristo na kanyang ikwinento, no? Binigay sa mga alagad. Ito yung parable of 10 minas. Basahin natin. Luke 19:11 to 27. Luke 19:11 to 27. Si Kathleen. Luke 19:11 to 27. Saglit, nakabasa na ba si Nixon? Hindi pa po ata. Hindi pa. Ate. Paghatian nyo na, Nixon. So, si Nixon, Luke 19:11 to 20. Si Kathleen, Luke 19:21 to 27. Lucas 19, verse 11. At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinhaga, sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem, at sapagkat kanilang inakala na pagdakay mahayag ang kaharian ng Diyos. Sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Tatapat kinapuputan siya ng kanyang mga mamamayan. At ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, ayaw kami ng taong ito'y maghari pa sa amin. Luke 18. Wait lang po 15, kapatid. Luke what? Ano kapatid? Luke 14 na tapos si Nixon. Luke 14 ba? Luke 15 ako. Okay, dito na lang ako sa notes ni Ate Luke Tagalog. 19, chapter 19. Diretso pa si bro, kapatid. Hanggang 18 si Nixon. At nangyari nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kaniyang harapan ang mga aliping yaon, na binigyan niya ng salapi upang maalaman kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakan. At tumating sa harapan niya ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamalaan sa 10 bayan. At tumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. At sinabi niya sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamalaan sa 5 bayan. At tumating ang iba na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Luke 21 to 27. Dahil sa ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. 22. Sinabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin. Alipin, nalalaman mo na ako'y taong mabagsik na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. 23. Kung gayon, bakit mo inilagay ang salapi ko sa bangko at nang sa aking pagbalik, mahingi ko yaon pati ng tinubo. 24. At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. 25. At sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. 26. Sinasabi ko sa inyo na bibigyan ng bawat mayroong datapwat
ang wala, pati na nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. 27, datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Okay. So, sa English, pag binasa niyo yung mina, ang ginamit nila ay pounds. No? So, alam natin pounds. Yan ay ating iniisip ay yung pera sa United Kingdom, no? Pounds. Yan. Pero yun ay pera sa lapi. So, sabi, nagbigay ang Panginoon, no, ng talinhaga. Dahil kaya siya nagsabi sa mga alagad ay dahil akala ng mga alagad ay ang Panginoong Hesukristo ay kaya dumating sa lupa, naniniwala sila na siya ang Mesiyas, ay i-establish ng Panginoon ang kanyang kingdom. Pero sabi dito ay sapagkat kanilang inakala na pagdaka na right away, no, agad mahahayag ang kaharian ng Diyos. Ay nahayag naman nga ang kaharian ng Diyos pero is spiritual kingdom. Pero ang iniisip ng mga alagad ay at ng mga tao na sumusunod sa kanya ay magtatatag siya ng kanyang physical kingdom sa lupa. Tataluhin niya ang mga Roman ang Roman Empire at kanyang alisin sa pagkasakop ang bansang Israel sa kapangyarihan ng mga Romano at kanyang i-establish muli ang kanilang kingdom. So yun ang kanilang inaakala, no? Kaya ito sinabi ng Panginoon na actually kung inyong pakakatingnan ang kanyang kwento, ito'y patungkol sa kanya na sinabi niya na siya aalis. Diba? Yan ang kaniyang ipinakikita dito sa parable na ito, na hindi siya mananatili sa lupa kasama ng mga alagad. Siya'y aalis, punta siya sa malayong lupain, no? Na hindi mapupuntahan, hindi makakasunod sa kanya mga alagad dahil siya umakyat sa langit, nagbalik siya sa kanyang kaharian, no? Doon sa langit. Pero nandito rin yung pagsasabi niya ng pangako na siya'y babalik. Na siya'y babalik sa kanila. No? So yan ang makikita natin una na ipinakikita ng Panginoon na hindi pa panahon para kanyang i-establish ang kanyang paghahari, physical na paghahari sa mundo. Aalis muna siya. No? Pero siya babalik uli at doon sa kanya i-establish ang kanyang physical kingdom na alam natin yan yung kanyang millennial reign dito sa lupa. So yan ang unang katotohanan na sinasabi niya. Inihalintulad niya ang kanyang pag-alis, no? Sa pag-alis ng isang nobleman, sabi, mahal na tao, na naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili. So alam natin yan, actually doon sa mga advanced na sa pag-aaral ng Revelation, sa chapter 5, doon tinanggap ng Panginoon ang title deed of the whole universe from the hand of God the Father upang kaniyang kunin ang kaniyang inheritance. At yun ay ang buong sinukob at diyan nakalagay sa scroll with 7 seals ang kanyang gagawing pag-agaw sa kanyang inheritance sa kamay ng usurper na si Satanas. And so, ang kaharian na pangako ng Diyos ay yan ay alam natin na yan ang mga isinasaad sa Revelation, no? Yung fulfillment ng mga pangako ng Diyos at ng plano ng Diyos. Umalis daw itong mahal na tao, punta sa malayong lupain, no? Pero siya'y nagbalik. Pero
Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. So ang bigay sa lahat ay 10 lamang na pound. So ang bawat isa, tig-isa. No? Kasi 10 alipin, so tig-isang mina. And then sabi, ipangalakal. No? Kaya sabi ko sa inyo, ang Panginoon may business dito sa lupa. Kung napapansin nyo, lagi ko, minsan sa mga ilustrasyon na sinasabi ko, ganyan. That the Lord is like a businessman. Meron siyang business dito sa lupa. At dapat tayo ay mapapagkatiwalaan sa kanyang business. Na napapalago natin ang business ng Panginoon. Bawat isa sa mga mananampalataya ay may bahagi diyan sa business ng Panginoon. Kung matapat at na productive, nasasabihin ng boss, abay, di may reward. Ay kahit naman sa human business, di ba? Dito sa mundo, yung mga empleyado na napapagkatiwalaan, nagdadala ng tubo, profit sa business, di ba? Sila ang binibigyan ng mga reward ng kumpanya. So, yan din, no? Sa business ng Panginoon, kanyang tinitingnan sino ang mga matatapat, sino ang napapagkatiwalaan, sino ang productive na mga katiwala niya, no, sa kanyang business. So dito ganyan ang pagpapakita sa talinhagang ito. And then sabi niya, ipangalakal ninyo ito. At sabi, hanggang sa ako'y dumating. So, ibig sabihin yan, walang tigil. Hanggang sa dumating ang kanilang Panginoon. So, no turning back. No walang sluggard, yung tatamad-tamad na titigil. No? Patuloy, yan ang sinasabi ni Pablo na tinatakbo hanggang sa finish line. Hindi natigil. No? So, rain or shine, yan ang ipinakikita ng ating unang armor na pinag-aralan, no? Yung belt of truth. Yan. Truthfulness, truthful ka sa ibinigay at pinagkatiwala sa inyong Panginoon. Ikaw ay committed, no? So yan, hanggang sa dumating. Yan ang sabi sa kanila, ipangalakal hanggang sa dumating. Datapwat, ito sa verse 14, ito naman yung mga ayaw sa kanya. Ito'y hindi niya mga alipin. Kinapuotan siya ng kanyang mga mamamayan at ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. So ito'y naman yung tumutukoy yan sa mga tao na nag-reject sa Panginoong Hesukristo. Umayaw sila sa Panginoon. Ayaw nila sa Panginoong Hesukristo. So yan yung mga wicked, mga unbelievers, sila na mga tumanggi, no? Sa kabutihan at alok ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Merong ding nakalaan para sa kanila. Pero dito muna sa mga alipin na kaniyang pinagkatiwalaan at sinabihang mga lakal hanggang sa siya'y dumating. So, dumating na ang panahon, no? Nagbalik na ang nobleman. Nagbalik na ang Panginoong Hesukristo. Alam natin, yung nobleman na yun, na sinasabi niya ay siya. No? Yun ay tinutukoy niya ang kanyang sarili. So, siya'y nagbalik nang matanggap na ang kaharian. No? Diba? Bagay na bagay yan sa ating pag-aaral sa end times. Kailan babalik ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang second coming, to establish His millennial rule. Ay di ba gayan pagkatapos ng 70th week of Daniel, no? Kapag ang kahatulan ng Diyos na ibuhos na dito sa lupa at na-redeem na ng Panginoon ang buong sansinukob. Yan ang panahon, no, na natanggap na ng Panginoon ang paghahari, lahat na ng mga kingdoms sa buong lupa ay ibinigay na sa Panginoon. Yan ang sinasabi sa Daniel 8, no? Yan din sa Revelation. So, nung siya'y magbalik na, dahil natanggap na niya ang kaharian,
ay pinatawag niya sa kanyang harapan ang mga aliping yaon na binigyan niya ng salapi upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. See? Sabi ko sa inyo, ang Panginoon Kristo, fruit inspector. Tinitingnan niya ay ang na-produce, no? Sa buhay ng kaniyang mga alagad. Nagtubo baga yung kaligtasan na pundasyon na ibinigay niya sa kaniyang mga anak. Yan ang katulad din sinasabi ni Apostol Pablo, no, doon sa nagtatayo sa ibabaw ng pundasyon na nagtatayuan ng inilalagay. Yan ba ay ginto, pilak, mamahaling bato. Yan ang nagtutubo. Ay pero yung tinatayo'y kahoy at tuyong dayami, ayan ang mga nalugi. So ito, tinignan niya, pinatawag niya upang malaman kung may nagtubo, kung nagtubo sila. At dumating sa harapan niya ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. Dumami. Nadagdagan pa ng 10. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa. Ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. Tingnan niyo ang reward ng Panginoon sa kanya. Pamamahala sa 10 bayan. Saan kaya yung 10 bayan na yun? Nasaan yun na pamamahalaan nitong alipin na nagtapat? Itong 10 bayang ito ay nasa kaharian, no, na tinanggap, na sinasabi dito na tinanggap ng Panginoon. Ano ba yung kaharian na tinanggap ng Panginoon sa millennial rule? Ay ditong paghahari niya for 1,000 years dito sa lupa na magpapatuloy hanggang sa new earth. So doon, sinabi ng Panginoon, dahil nagtapat, ay binigyan niya ng pamamahala. So yan ang sinasabing will reign with him. No? Mayroong responsibilidad, makalangit, no, divine responsibility, eternal responsibility, eternal na pamamahala, no, na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya dahil siya nagtapat. Yun namang ikalawa, sabi niya, tinanong kung nagtubo ang kanyang mina at sinabi niya, at nagsabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. So sabi ng Panginoon, magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. See? Pamamahala din sa 5 bayan. At dumating ang iba pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Hindi ginamit, hindi pinangalakal, tinago lang. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Tingnan mo, may mali pang pag-iisip tungkol sa kanyang Panginoon. Mali ang kanyang pagkaunawa tungkol sa kanyang Panginoon. Na mabagsik daw, no? Iba ang kaniyang saloobin tungkol sa Panginoon. Wala yung tunay na pagmamahal at pagnanais na makapagbigay ng lugod, no, ng kaligayahan sa puso ng kanyang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin. Tinawag siya ng Panginoong masamang alipin. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik na kumukuha ng hindi mo inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko? Kahit man kaunting interes nagtubo. Yan. At ang ginawa ay binalot sa panyo. At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. Sabi ng mga alagad, mayroon ng 10 mina, bakit bibigyan mo pa ng isa pa? Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawat mayroon, datapwat ang wala, pati ang nasa kanya, aalisin sa kanya. So itong nakakalungkot, no? Pagharap sa Panginoon, yung nasa sa iyo dahil hindi mo ginamit, bibigay sa iba. Ang iba ang makikinabang.
At ikaw, wala. No? Yan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 na nalugi. Ay nalugi sila. Walang reward. Ito naman sa verse 27, ito naman ang mangyayari doon sa mga nag-reject sa Panginoon, sa mga di mananampalataya. Datapot itong aking mga kaaway, tingnan niyo ang tawag ng Panginoon sa kanila kanyang kaaway. Na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ayaw nilang tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ang sabi dito, dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. So alam natin ito yung eternal death, no? Anong kanilang magiging kahatulan, no? Walang hanggang kamatayan. So makikita natin diyan, no? Ito may sa mga sinasabing ito ng Panginoong Hesukristo, no? Mayroon niyang mga eternal na kahulugan, no? Na magaganap sa pagwawakas nitong panahon, no? So, kung hindi tayo napapagkatiwalaan ng Panginoon, hindi matapat na alipin, ay ang sabi nga diyan ay malulugi. Pero yung mga matapat, no, talagang sila ay nagtutubo ang Panginoon sa kanila. Sa buhay nila bilang matapat na mga mananampalataya, namumuhay ng may katuwiran sa kanilang buhay upang makapagbigay ng luwalhati sa kanilang Panginoon, ay ang bibigyan ng kapamahalaan. So, ang ilang mga tao, they make the greatest possible use of our common salvation. Pag sinabing common salvation, yan ay di ba sabi upang maligtas ay sumampalataya, no? Sa pamagitan ng biyaya at sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. That's common to everyone. Sa lahat ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, yan ang sinasabing common salvation. Lahat naliligtas, no? Ang iba ay talagang kanilang ginagamit yung kaligtasan na kanilang natanggap para para magtubo, para sila ay maging productive, no? So they increase its blessing sa pamagitan ng mga panalangin, pananampalataya at pagpapatuloy sa matapat na pamumuhay Kristiyano at sa banal na pamumuhay. That's how they increase the blessings of their salvation. So nasa kanila na ang kaligtasan, citizen of heaven na, hindi nahahatulan ng kamatayan, and they make greatest possible use, no, of what they already have to increase their blessings, no? So ito'y kanilang laging sinasabi sa iba, kinakalat nila ang kaalaman, no? Na kanilang nalaman, ang mga katotohanan na kanilang tinanggap, ipinagsasabog nila, ipinangangalat nila, ipinagsasabi nila, no? Ang kataasan, kalaliman ng pag-ibig ng Panginoon. At habang ito'y patuloy nilang inihahayag sa ibang mga tao, hindi nila kinahihiya ang Panginoon. Bawat pagkakataon na ibigay ng Panginoon sa kanila para makapagsabi tungkol sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay at sa kaligtasang ini-offer ng Panginoon, ay tinitake nila ang opportunity, no? Di nila pinalalampas. And so, lalong lumalago, no, yung katotohanan ng iyon sa buhay nila. Sa totoo lang mga kapatid, sino ang nagiging dalubhasa sa mga pag-unawa sa mga katotohanan ng Diyos? Ay di yung lagi na lamang na yun ang iniisip at lagi yun ang nalabas sa bibig. Sa patuloy nilang pag-iisip sa mga katotohanan ng Panginoon, pag-aaral ng kanyang salita, at patuloy na pagsasabi sa iba, anumang paraan, pagkukwento, pagtuturo, no?
lalong lumalago, no, sa kanilang katauhan itong mga katotohanan ito. So the more they do this, the more it grows on them. Yung iba naman, ano, ang kanilang buhay mabilis na lumilipas, no? Pero hindi nila na-enjoy ang regalo ng Panginoong Hesukristo na eternal life at ang kanyang katuwiran. Lagi silang malungkot, laging discouraged, laging depressed, laging may anxiety, laging may fear, may guilt, no? Ay dahil hindi namumuhay ng banal na pamumuhay. So hindi nila ma-enjoy ang kanilang Christian life. And mabilis dumaraan ang panahon, then it's time for the grave. Sayang. Nalugi. Gusto nila, sila'y umaasa na sila'y ligtas, no? Pero hindi nila naranasan ang malalim na kaalaman sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi nila talaga, hindi sila nagkaroon ng tunay na lasak, no? At malapit na relasyon sa kanilang Panginoon. They were always far away, looking from a distance, doon sa upuan, lagi nakaupo doon sa church, looking from a distance to their Lord. No? Hindi sila naghangad na lumakad ng malapit kasama niya, kasalamuhan ng Panginoon, kapartner ng Panginoon sa kaniyang business. They were always far away, you know, looking from a distance. Hindi nila na-experience yung the height of their Christian life. Yung ma-fulfill ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. So, dahil hindi sila nagnais, no, na magtapat sa Panginoon. Hindi sila makapamuhay ng isang pamumuhay Kristiyanong may pagtatagumpay. No? Ito yung mga tao na hindi nila ginamit ng maayos yung mina na bigay ng Panginoon sa kanila. Tinatago, kinahihiya. So alam natin nga, itong nobleman ay si Jesus at ang mga servants ay ang mga believers. So makikita natin diyan, no? Yung good servant, binigyan ng kapamahalaan. Bibigyan ng pamamahala sa millennium at sa new earth. No? So, tingnan natin ang sinabi dito. Revelation 5, 9, and 10. Revelation 5, 9, and 10. Nadsel. Okay ha. Revelation chapter 5, verse 9 and 10. Sabi po dito, at sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo, sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. 10. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Mm-hmm. So, ito actually ay awit, no? Ito'y awit ng 24 elders. At saka noong 4 living creatures. Ayan ang mga cherubim, no? Na nasa paligid ng trono ng Diyos sa kalangitan. Itong chapter 5 kasi ng Revelation, ito ang setting nito, si John the Beloved ay nasa harap ng trono ng Diyos. Dinidescribe niya, sinusulat niya yung nakikita niya mismo. Siya ay dinala ng Panginoon doon sa harapan ng trono ng Diyos. So dito, sinulat niya ang awit nitong
4 living creatures at nitong 24 elders, no? At ang awit nga nila ay itong nasa 9 and 10 ng Revelation. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat. So, sino ang kanilang tinutukoy? Ang Panginoong Hesukristo. Siya ang karapat-dapat kumuha ng scroll na may 7 tatak sa kamay ng Panginoon. At magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. No? So, yan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo na tubos, no, sa lahat ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, bayan, bansa na sumampalataya sa Kanya. Tapos sabi sa verse 10, and He has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So, diyan makikita natin, no, na ang mga mananampalataya ay maghahari dito sa lupa, no? There is a time hindi agad tayo maninira doon sa New Earth, no? Ang una muna tayo sasama sa Panginoong Hesukristo sa kanyang 1,000 paghahari dito sa sanlibutan at maghaharing kasama niya. Sinabi rin sa 2 Timothy chapter 2 verse 12. Pakibasa ni Gemma Adia, 2 Timothy chapter 2 verse 12. Ate Liway, 2 Timothy chapter 2 verse 12. 12. Okay. Nasaan ito? Ay, medyo malabo na ang mata. Kung tayo mga tiis ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Only 12, ate? Oo, yeah, just verse 12. So diyan makikita natin, no? Kung tayo mga tiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Siyempre, sa pamumuhay ng isang banal na pamumuhay, yun sa pagsusuot ng baluti ng katuwiran, no? May pagtitiis tiyak na kasama yan. Ano ang unang pagtitiis? Ay deny yourself. Bahagi na yung pamumuhay ng banal na pamumuhay ay tatalikuran mo ang sarili mo. Yan ang main na kaaway, no? Ng pamumuhay ng isang banal na pamumuhay. Ang pinakakaaway niyan ay ang sariling pride, no? Sariling pagmamahal sa sarili. Yan. Yan ang unang-unang lalabanan. Yan ang unang-unang pagtitiis na gagawin ng mananampalataya. To die to self. Kailang mamatay, no? Ang pagmamahal sa sarili. Hindi ka pwedeng mamuhay ng isang banal na pamumuhay kung patuloy mo pang minamahal ang iyong sarili. Dahil ang sarili, ang nais niyan siya ang maghari. No? Hindi pwede. O hindi pwedeng may kahati ang Panginoon sa paghahari sa ating buhay. Ang hari ng buhay dapat ang Panginoon. So kapag hindi namatay ang paghahari ng sarili, ay mahirap na makapamuhay ng isang banal na pamumuhay. Dahil diyan sa sarili, no, pride, selfishness, pagmamahal sa sarili, yan ang pinagmumulan ng lahat ng mga uri ng mga kabalbalan at kasalanan sa ating buhay. No? So kaya yan ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. No? Pasanin ang krus. So, hindi to easy, madaling na para bagang hindi kailangan ng effort na sa ating parte na mamuhay ng isang banal na pamumuhay. Dahil ang kaaway mo, yung kakabit mo na makasalan ng katauhan, no? Na siyang gustong laging mangibabaw. So, kaya ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kung tayo nagtitiis, no,
ay mangaghahari naman tayong kasama niya. So may kung. Ang paghahari ay may kung. Yan. So yan ang parang sinasabi ng Panginoon sa kanyang parable. Yung mga nagtubo, yan. Sila na nangalakal at nagtubo ay pamamahalain niya. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians. Sila na mga ang idinagdag sa pagtatayo ng gusali ng Diyos ay mga ginto, pilak at mamahaling bato. Ay akala ba ninyo selfishness ay bahagi niyan? Hindi pwedeng maging bahagi ang selfishness. So that's the first thing that we need to kill in our lives. If we want, kung gusto natin na tayo'y sabihan ng Panginoon pag tayo humarap sa Kanya na matapat na alipin. Okay? Kailangan patayin ang selfishness. No? Ito ay ipinangako, no, sa mga mananampalataya, itong paghahari. Okay. So, yan ang isa pa na nawawala sa mananampalataya na hindi namumuhay na isang banal na pamumuhay, yung reward niya. Sa millennial rule ng Panginoong Kristo at sa New Earth, no, sa eternity. Now, the fourth, ang ika-apat, no, we will bring reproach on God's glory. Anong ibig sabihin na yan? Hindi tayo makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kabaliktaran ang ating dadalhin. Makakasira tayo sa reputasyon ng Diyos. Sa halip na makapagbigay ng kaluwalhatian, ay masisira ang reputasyon ng Panginoon. No? So, sabi nga, are we so ungrateful to God that we would live a sinful life and forfeit the joy He wants to give us? Ang ibig sabihin nito, may gustong ibigay ang Panginoon sa atin na kaligayahan habang tayo naririto sa lupa. Ay tayo ba ay walang pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay ng kaligtasan sa atin at sa Kaniyang pagtulong sa atin sa ating pamumuhay na tayo'y mamumuhay ng isang makasalanang pamumuhay. Kaya, hindi natin maranasan yung kaligayahan na ibinibigay niya. Are we so ungrateful to God's potential in us that we live an unrighteous life and refuse the things He wants to produce through our life? Ano ibig sabihin na yan? May mga gusto ang Panginoon na magawa natin dito sa lupa, na ma-produce ng ating Christian life, ng ating buhay Kristiyano dito sa lupa. May mga gusto siyang ipagawa sa atin ngayon. Dahil tayo hindi namumuhay ng isang matuwid na pamumuhay, tayo namumuhay sa ating selfishness at mga kasalanan, ay tayo bagay walang pasalamat sa Diyos na nagnanais na maganap yung potential na ibinigay sa inyo. May mga kakayanan na ibinigay ng Diyos sa atin upang ma-produce yung mga bagay na gusto niyan ating magawa dito sa lupa. O ay hindi mangyari dahil namumuhay ng hindi matuwid na pamumuhay. See? Ayan, lahat sa atin ay ang Diyos ay may nais, no, na ma-fulfill sa ating buhay. Mayroong mga involvement sa kanyang business na gusto niya na magawa ng bawat isa sa kanyang mga anak. Yan ay nasa sa may katawan lang, nasa mananampalataya lang, nasa anak lang ng Diyos, no. Kung siya baga ay mapapagkatiwalaan, kung siya baga ay mapagkatiwalaan ng Diyos at bibigyan ng involvement, no? And yun ang mga kapatid, sa kaunti, no, na inyong ipagtapat sa Panginoon, at ayan na may kita ng Panginoon, nakita niya yung puso na may katapatan, at padagdag yan. Yan ay laging sa padagdag. No, nag-umpisa sa kaunti, sa padamihan. Okay? Lalo't patuloy na nagtatapat. So ikaw ay lumalakad, ikay nabubuhay, no, sa dito sa lupa at nare-realize, no, na labas
napoproduce ng iyong buhay, yung mga potential na ibinigay ng Panginoon. You may not know it, pero maraming mga potential na ibinigay ang Panginoon sa iyo. No? Maaaring hindi mo alam. You may see other believers and you see, kagandaling naman ng kapatid na yun, dami niyang nagagawa sa Panginoon. But you don't realize you have it too. Binigay din yan sa iyo ng Panginoon. Kaya lang, naghihintay ang Panginoon na makita sa iyo ang katapatan, no? Para lumabas yun. Lumabas yung mga yung product ng mga potential na bigay sa iyo ng Panginoon. Would we say no to what God wants us to enjoy throughout all eternity in His kingdom? May maraming gusto ang Panginoon na ipagkaloob sa atin ng mga reward. Dami niyang pangako, laging may reward. Gantimpala, gantimpala, gantimpala. Marami ang verses, puro gantimpala ang pangako ng Diyos para sa kanyang mga anak. No? Ayan ay gantimpala ng ating yan ang ating future inheritance, no? Or future nating reward sa eternity, sa kaharian ng Diyos. No? Ay anong ginagawa ng mga hindi matalinong mga mananampalataya, namumuhay sa kasalanan? They say, no, I don't like the rewards. Parang ganun ang sinasabi. Ayaw ko ng reward mo, Panginoon. Okay? So they will not get it. Would we say no to God who seeks glory in the midst of all men by living an unrighteous life that brings down His name? So yan pa. No? Parang inaayawan natin ang Panginoon in maluwalhati dito sa harapan ng mga tao dahil tayo pa, no, na anak niya ang nahila sa reputasyon ng Diyos pababa. Dahil sino gang tinitingnan ng mga tao dito sa mundo para makita ang Diyos? Ay di ang iglesia. Only the church can show God and the Lord Jesus Christ to the people. Only the believers. Kaya nga ang tawag sa mga mananampalataya at sa iglesia ay body of Christ. No? Ay kasi hindi naman nakikita ang Panginoon Jesucristo. Espiritu ang narito kanyang espiritu. Walang body. Paano makikita ng mga tao, ng mundo, ang Panginoong Jesucristo? It's through the church who is His body. Kaya kung ang nakikita sa iglesia ay awayang-awayan, no? Si inggitang-inggitan, walang pag-ibig sa isa't isa. Lagi ng pulaang-pulaan sa isa't isa. Yung baga ang katawan ng Panginoong Jesucristo, anong nalabas, anong ipinakikita? Ang reputasyon ng Panginoon, no, ay nasisira. So, kaya laging sinasabi ng Panginoon mag-ibigan. Tunay na pag-ibig. Yan ang pinag-aaralan natin sa ating Saturday worship, no? How to love. No? Ano ang tunay na pag-ibig? Na ito ang dapat natin napapagmayaniin sa ating mga puso, no? Sa ating relasyon, sa ating pamilya, sa ating relasyon sa iglesia. No? Dahil tayo ang katawan ni Kristo. Tayo ang nakikitang Kristo dito sa lupa, mga mananampalataya. So, itong mga namumuhay ng isang banal na pamumuhay, hayag na hayag, no? Ang katotohanan ng Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. At sila ay nakakapagbigay ng luwalhati sa Panginoon. And may reward na tatanggapin balang araw. So, kung ang lahat sa iyong buhay ay okay, ikaw ay matuwid, namumuhay ng pinamumuhay mo ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo, hindi yung sarili mong katuwiran, dahil wala naman tayong sariling katuwiran, lahat tayo kabalbalan. Yung katuwiran ng Panginoong Jesucristo, no, yan ang ating ipinamumuhay sa harapan ng Diyos. I believe, no, na hindi masyadong marami ang mga pagsubok, trial sa iyong buhay. Because there's not a whole lot to refine. Yung may maraming mga trials, mga pagsubok, mga problema sa buhay, ito yung mga tao na maraming kailangang tapyasin sa kanilang buhay.
Kasi sabi ko nga, ayan, mababasa natin yan sa Romans 8:29, no? Na yan ang purpose ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya, no? Tingnan natin sa dito sa, hang on, just a minute. Sa Romans, puntahan natin yan. Romans 8:29. Ang babasa ay ang huli si Gemma Adia, Jelaine. Romans 8:29. Are you there, Jelaine? Oh, ito, wait lang po. Okay. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Yes, thank you for reading, Jelaine. Yan ang binasa ni Jelaine sa English. No? For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Sa Tagalog, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala. Yan ang pinag-aralan natin sa master plan ng Diyos, mga elected, no? Sila ay tinalaga na ng Diyos, kanya nang pinili bago pa itinatag sa libutan. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kasi iyan ang purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isang mga mananampalataya, bawat isang anak niya. Which is equivalent to, para masabi natin, to a diamond. No? Si Kristo'y diamond, diamante. At gusto ng Panginoon tayo maging diamond din, kasama ng katulad ng Panginoon sa Kristo. Now, if you will see a diamond, no, yung isang raw diamond, hindi kayo mapapaibig sa isang raw diamond. Hindi maganda kapag yung kukuha pa sa sa lupa. Ito ganito ang itsura niya, no? Rough diamond. May kaunti siyang kinang, no? Pero hindi masyado. Para lang bato, oh. Yan. Yan nga ay ayos-ayos pa eh. Pero yung kagagaling pa sa lupa, di maputik-putik pa. Parang bato lamang. Siguro pag nakita may tatapon, no? Pero paano siya nakinang? Paano siya nagiging talagang magandang diamond? Katulad niyan. Nagre-reflect ang iba't ibang kulay. Ang ganda. Kung inyo mapapansin, dami niyang tapyas. Hindi nyo napapansin. Siya ay kinukurtihan. No? Iba't ibang, mayroon siyang tapyas-tapyas, no? Para mag-reflect ang liwanag sa kanya. Kaya siya'y talagang kumikinang, no? And so, ganyan tayo, no? Nung tayo ay bagong mga mananampalataya, tayo ay katulad ng isang raw diamond. Diamond na, no? Precious na, dahil anak na ng Diyos, tayo tagalangit na, no? Pero kailangan pa na tapyasan, okay? Para maging katulad ng perfect diamond who is Jesus Christ. Nasa atin na ang kakinangan ng Panginoong Hesukristo. Nakataklob na sa atin. At habang tayo ay namumuhay, pinamumuhay ang righteousness ng Panginoon, yun ay natatapyas, no? Natatapyas-tapyas, no? Ang mga masama. And diyan,
Nariyan yung pag-iwas, yung dating mga ginagawang pamumuhay sa mundo ay unti-unting natatanggal, no? The realization na ako hindi taga rito sa mundo ay unti-unti niyang nauunawaan, no? Noong una siya ay talagang at home dito sa mundong ito, no? Pero habang siya patuloy na lumalakad kasama ng kanyang Panginoon, nakikita niya, ay ako hindi taga rito. Hindi ako parte ng mundong ito. Hindi ito ang aking mundo. Ako'y stranger dito. No? Kung ang isang mananampalataya, no, ay dumadaan sa mga trials, yan ang refining process para gumanda. Itong raw diamond ay talagang lumabas ang kanyang katunayan na siya'y diamond, no? Ang kanyang kakinangan habang siya'y tinatapyas, no? At habang siya'y nagpapatapyas sa kaniyang Panginoon, nagtitiwala na ang ginagawa ng Panginoon sa kanya ay para sa kanyang ikabubuti. So, kapag ang isang mananampalataya ay already right, maayos-ayos na sa kanyang buhay, you are righteous before God, palagay ko hindi na sobrang daming trials ang dadating sa buhay mo, no? Kasi ang pag-refine, no, ay may naabot na yung kaniyang ninanais ng Panginoon sa kanyang buhay. So, kapag marami pang trials na nadating at saka mga pagsubok, ay look at your life. Are you living a holy life? Yeah? Baka kaya daming refination na kailangan gawin, no? Refining process na kailangan gawin ng Panginoon sa buhay mo dahil dami pang kailangan tapyasin. Yan. Tingnan ninyo ang sabi sa 1 Peter 2:11. Si Wena, 1 Peter 2:11. 1 Peter 2:11. Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. So, tingnan niyo ang tawag ni Pedro sa mga mananampalataya, mga minamahal, sabi niya. I beseech you, pinakikiusapan ko kayo, as strangers and pilgrims. Ang tawag niya sa mga mananampalataya ay mga estranghero at naglalakbay lamang dito sa mundo. No? Di ba pagka ikaw ay tourist, halimbawa ikaw ay Filipino citizen, so ang iyong bansa ay Pilipinas, no? Ikaw ay nagturo sa Japan, no? So ang iyong bagay nagtuturo sa Japan, okay lang, no? May visa ka at ikaw ay okay. May visa ka, pero pagdating ng iyong pagkatapos ng iyong tour, no, ng yung bisita, naalis ka na. Hindi ka pwedeng manatili sa Japan dahil hindi ka taga roon eh. Okay? Kailangan bumalik ka na sa iyong sariling bansa, no? So that's what it means by manlalakbay, no? Hindi ka taga roon, hindi ka pwedeng manatili doon sa lugar na yun dahil hindi ka taga roon, no? So dito ang sinasabi ang tawag ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya ay ang tawag niya ay manlalakbay, strangers, mga minamahal, pinamamani ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan, no? Parang yan mga tourist at nagsisipaglakbay, no?
So yan ay nagpapakita sa atin, yan tayo dito sa mundo. Hindi ito ang ating tahanan, hindi ito ang ating mundo. No? Tayo ay manlalakbay lamang dito. Tayo ay nangingibambayan, tourist lang. No? Dahil may gustong ipagawa sa atin ng Panginoon dito. May business siya dito. Kailangan tayo ay binibigyan niya ng opportunity na makabahagi niya sa kanyang gawain dito. Pero dadating ang panahon, uuwi tayo sa ating tunay na tahanan. No? Kaya, hindi tayo dapat na at home, no, dito sa mundong ito at sa sistema ng mundong ito. Kaya sabi niya, magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. May kaaway ang kaluluwa natin dito sa mundong ito. Dahil hindi tayo taga rito. This is war. Gera ito. No? At ito ay kailangan nating ma-realize ito. Maging maunawaan natin na dito ang kaharap natin ay gera ang kaharap natin dito. So unless we get ourselves committed to righteousness, we lose. Yan. Kapag hindi tayo naging committed sa pamumuhay ng isang banal na pamumuhay, we lose. This is war. Unless we get ourselves committed to righteousness, we lose. Hindi ibig sabihin ay tayo ay hindi na magkakasala, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin. Tingnan natin ang sinabi pa sa verse 12. Pakibasa mo, Wena, ang verse 12. Verse 12. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo, tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So ito nagpapakita na pinanunood ng ang mga hintil, yan yung mga di mananampalataya. Pinanunood tayo ng mga tao na nakapaligid sa atin. Mayroon silang mga comment tungkol sa mga mananampalataya. Ngayon, sinasabi ni Pedro, kung nakikita ang mabuting gawa sa atin, no, pupurihin nila ang Diyos. Hindi ibig sabihin hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin tayo. No? Hindi pa nadating ang ating redemption ng ating katawan, no? Ng ating buong katauhan. Dahil tayo narito pa sa makasalanang nature, kasama pa natin, kakabit pa ang makasalanang nature, katawang nasisira at nabubulok. No? Pero ito'y nangangahulugan na magdi-decrease, bababa ang limit, ang dami ng pagkakasala. No? You don't sin, but there is decreasing frequency of sinning. Yung nga sinasabi ko na pagka naging mananampalataya, you don't become sinless, but you sin less and less. As we apply in our practical life the righteousness, the spiritual righteousness that Jesus has given us, then we sin less and less. Pag tayo may nagkasala, atin naman itong ipinahayag, no? Ating pinagsisisihan at tinatalikuran natin. No? At tayo ay honest to evaluate our life. No? Kaya ang sabi doon sa binasa ni Wena, having our conversation or our behavior honest among the Gentiles. No? So tayo nagsisikap na magpakita ng hindi hypocrisy sa harapan ng mga Gentiles. No?
So, ang problema sa mga mananampalataya, minsan tayo, ang mata natin, ang mata ng ating kaisipan, no, ay na ang bibighani, no, ng mundong ito. Tayo ay nahihila ng mga atraksyon ng mundo. At tayo na involved sa pagmamahal sa mundo at sa mga bagay ng mundo. No? Tingnan natin sinabi sa Hebrews 11:13 to 16. Hebrews 11:13 to 16. Si Kathleen. Nagbasa na ako, ate. Ay, nakabasa ka na pala, ano? Teka, so, sinong hindi pa? Si Chato, hindi pa, ano? Si Chato. Hindi pa. 13 to 16, Hebrews 11 verse 13. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. Verse 15, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Verse 16, but now they desire a better country, that is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he had prepared for them a city. Mm-hmm. So, thank you, Chato. Tingnan natin dito sa Tagalog. Ang sabi, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ang Hebrews 11, if you read it from the beginning, yan ay tungkol doon sa mga Old Testament saints, no? Sa mga inaring matuwid ng Diyos na namatay daw na hindi kinamtan ang mga pangako, no? Kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo. Dahil hindi pa nadating ang Panginoong Hesukristo, kaya sila'y natanaw lamang. Hindi katulad natin, ano, ay lubos-lubusan na ang kapahayagan dahil na-fulfill na ang katubusan nung dumating ang Panginoong Hesukristo 2,000 years ago, no? Sila tumatanaw lang sa malayo, no? Pero anong kanila ipinapahayag? Na sila'y pawang taga-ibang bayan at malalakbay sa ibabaw ng lupa. Kasi even the Old Testament saints, they know na hindi sila taga rito sa lupang ito, hindi ito ang kanilang tahanan, no? Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nangagpakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. So sila they are longing, no, for their real home. Yan ang pinag-aralan natin nung linggo, si Adan. He was longing to be back to paradise. No? Na-realize ni Adan na daya sila. Sinira ni Satanas ang kanilang buhay. Kaya siya ay nanampalataya sa salita ng Panginoon. At simula noon, he was longing to be back to the presence of God. He was longing to be back to paradise. No? Kaya siya ay kanyang hinihintay ang pagdating ng manunubos. No? Nadudurog sa ulo ni Satanas. At yan naganap na sa ating panahon. No? So, naghahanap ng lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naalaala yung lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. And then sa verse 16, ngunit ngayon ay nangananasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos. Natawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan.
So sabi nga, kung ang mga Old Testament saints, sina Abraham, sina Jacob, si Isaac, Jacob, kung yung mga yan ay sa palagay nila na yung kanilang kalagayan na ang kanilang permanent na yung kanilang tahanan, yung kanilang pinanggalingan, ay di sila magnanais na bumalik doon. Pero hindi. Naghahanap sila ng lupaing kanilang sarili. No? At ano yung lupain na ninanasa nila? Magaling na lupain. Alin yung magaling na lupain? Yung langit. No? Kaya naman dahil doon sa kanilang paghihiwalay ng kanilang sarili sa mundo, no? Dahil alam nila sila ay manlalakbay lang sa mundo, hindi yan ang tunay na tahanan, no? Anong sabi dito? Hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging ang Diyos nila ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, hindi kinahiya ng Diyos tong mga taong ito na nagsasabi na ang Diyos nila ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sila itinatuwa ng Diyos. At sa halip, pinaghanda sila ng isang bayan. No? Ano na yung bayan na inihanda ng Diyos? Adi yan yung New Earth. Nakahanda na ating pupuntahan yan ang ating tunay na tahanan. No? So the world isn't where we belong. Hindi yan ang ating tahanan. Itong mundong ito, no? May higit na magandang tahanang naghihintay sa atin. This world is not where we belong. Ang mundong ito sa katotohanan, inamumuhian ang mga mananampalataya. Kitang-kita natin sa ating mga binabasa na tungkol sa persecuted church. Yung pagkamuhi ng mundo sa mananampalataya. Hindi tayo taga rito sa mundong ito. Hindi tayo bahagi ng mundong ito. And yet we get entrenched and we lose our perspective. Minsan nadadapa tayo. No? Nawawala yung ating tunay na pananaw, no? At hindi natin nakikita, hindi natin nawawala yung ating pangunawa na ang ating pamumuhay ay doon sa kalangitan, hindi dito sa lupa. Na tayo nakikipaglaban ng isang pakikipaglabang espiritual na ang ating ninanasa, dapat nasain ay ang matuwid na pamumuhay. No? At yun ang dapat nating ipursu sa ating buhay, yung pamumuhay ng isang matuwid na pamumuhay, at binigyan naman tayo ng kapangyarihan, no, ng kalakasan na bigay ng Panginoon. Ine-energize naman tayo ng Panginoon. Dahil binigay na sa atin ang mga kakayanan para ito'y ating magawa. No? Sabi nga, tayo mga sundalo, dahil tayo nakikipagharap sa labanan, di tayo sundalo din. No, tayo ay iba't iba tayo. Doon sa Corinto, tayo ay bukid ng Diyos, tayo building ng Diyos. Sa spiritual warfare, tayo sundalo din. No? Now, when you are in the army, hindi pwede na ikaw ay kasama, kabilang sa army, bago civilian ka rin. Hindi pwede. Pag ikaw yung nag-join sa army, hindi ka na civilian. Okay? Nasa army ka na eh. You can't be both. You cannot be in the army and be a civilian. Para bagang walang responsibilidad, no? Kung ikaw ay makikipaglaban para sa commander, no? Ang maglingkod sa Panginoon, then kailangan na ikaw ay umastang, ikaw ay sundalo. No? Kailangan ka rin na humiwalay sa buhay ng civilian. No? Hindi ka na pwedeng mamuhay ng isang pamumuhay na civilian, no? Kasama ng mundo. You have to be in the army. You have to fight for your commander. So, ganyan tayo. Tayo'y nakikipaglaban para sa ating commander. So, kailangan hiwalay tayo sa sistema ng mundo. O, tingnan natin. 2 Timothy chapter 2, 3-4. Ano pang hindi nabasa? Nadsel.
Nakabasa na ako sa Mami Tongho tsaka si Ining, hindi pa nabasa. Okay, si Vivian. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sinumang kawal na nasa pagkakawal ay hindi mahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. So maliwanag diyan ang pagkakasabi, no? Tayo bilang mga kawal ng Diyos ay sabi, huwag daw tayo makihalubilo. Sabi, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ito ay hamon ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dahil kaya ito ang sulat, ganito ang message ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Maraton si Timoteo ay kihalubilo na, no? Nagsibilyan na. Nakaligtaan na ang pagiging kawal niya. Kaya siya ay pinapayuhan ni Apostol Pablo na makipagtiis sa kanya, makipagtiis kay Apostol Pablo, nakakawal niya, no? Kawal din si Apostol Pablo, si Timoteo kawal din, no? Sundalo din. So, ay makipagtiis sa kanya sa kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. So, kaliwanag ng pagtuturo ni Apostol Pablo. Sabi, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay nito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Sino ka nagtala sa atin sa pagkakawal? Ay, di ang Panginoong Jesucristo, no? Siya ang tumawag sa atin. And so, dahil dyan, no, ay siya'y malulugod, no? Kapag tayo hindi nakikihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, no? Sa Ingles, ang sabi diyan ay no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. So, kailangan ang focus natin, no, sa ating pamumuhay. Of course, tayo namumuhay dito sa lupa, and we have to live a life as a human, how a human living here in this world. Naluluto din tayo ng pagkain, namamalingki tayo, nagtahanap buhay tayo. That way. Pero, dapat alam natin, no, kung sino talaga tayo. That tayo tagalangit tayo, no? Hindi tayo taga rito. Ay marami mga Kristiyano, ay ako Pilipino, dapat ang kulturang Pilipino ganito. Mga kapatid ko, hindi naman sa aking minamahina ang mga kultura ng mga bansa, no? Bawat bansa mayroong magandang mga pag-uugali, pero marami din balbal. Okay? So, kung iyong babasihan ng iyong pamumuhay ay ang kultura mo, bilang ikay Pilipino, Inche, o Hapon, o kung ano man, ay mali. Ha? Taga-saan ka? Taga-saan ang mananampalataya? Tiga mananampalataya, taga-langit. Anong kultura ang dapat na ipamuhay ng mananampalataya? Kahit ikay Pilipino, Australiano, Hapon, Hapones, Inche, kahit anong klase ka, lahi. No? Ang sino mang mananampalataya ay tagalangit. So ang kultura na dapat na ipamuhay ng mananampalataya ay kultura ng langit. Hindi ang kulturang Pilipino, kulturang whatever, no? Kundi kulturang panglangit. So kung ang kultura ng iyong bansang doon kay pinanganak ay sala sa kultura ng langit, huwag mong susundin. Dahil hindi ka na taga riyan eh. Yan ang ibig sabihin, hindi na tayo taga rito sa mundong ito. No? Tayo ay manlalakbay lamang. Tayo ay hindi taga rito. Okay, so the armor. The belt of truth. Yan ang una nating pinag-aralan, no? Na ito ay commitment, no?
the belt of truth. Genuine commitment. We are committed at all cost. At ang pangalawa, itong breastplate of righteousness. Ito ang tunay na holiness. Ito ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo na ibinigay sa atin na dapat ay siyang kumukontrol sa ating buhay. Ngayon, alam niyo si Satanas, gusto niya may makita siya sa ating buhay, no? Ang gusto niya ay mayroon siyang crack na makita na mapapasukan niya. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 12:1. Sabi doon, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. No? So yan ang hamon, no? Ang payo sa atin ni Apostol Pablo para tayo makapamuhay ng isang banal na pamumuhay. I-present natin ating katawan na siyang handog natin, no? So kung hinahandog natin, dapat banal, acceptable sa Diyos. Sa Colossians 3:2 sabi, set your affections on things above. No? So, nasa saan ang iyong mga desire, ang iyong mga binibigyan mo ng importansya sa iyong buhay, yung bang mga panlupa o yung panglangit, things above, no? Not things on the earth. Sabi sa 1 Corinthians 15:34, awake to righteousness and sin not. Ikaw daw ay magising at mamuhay ng matuwid at huwag magkasala. So, ay isa lamang gustong makita ni Satanas sa ating buhay, yung maliit na crack. No? Para bagang yung dam. Yan. No? Kita ninyo ito dam. Diba? Yan. Alam natin, ang dam, pinipigil niyan yung kung ilang ilog, kaya nagiging napupuno ng tubig yung yung sinanggahang area hanggang sa magkaroon ng parang lake. So, puno yan ng tubig. Ang naghahawak lang diyan sa tubig niyan para hindi umago sa iyang dam. Okay. Ngayon, ang gusto ni Satanas, may makita lang siyang maliit na crack. No? Maliit na crack diyan. At alam niya, pagka pasok niya yung maliit na crack na yan, ayan, maguguho. Yan ang gusto ni Satanas, gumuho yung dam. So what Satan wants to find in your life is just a little crack in the dam, and that's all he needs to burst the whole dam. Yeah. Pero in the end, you are going to win. No? In the end, you're going to be victorious. No sense in forfeiting all the great things that God has for you now. Yeah. So ligtas ka naman eh. Ligtas ka. Ligtas tayong lahat. No? Sa pagwawakas ng lahat, pasalangit ka. No? Dahil kay sumampalataya sa Panginoon kung ikaw ay manasa iyong saving faith. No? Pero what you're forfeiting are the great things that God has for you now. Yan ang nawawala. Okay? Gusto ng Panginoon makatakin niyo, finish line, maabot natin yung finish line na may pagtatagumpay. Pero kung hindi tayo namumuhay ng may kabanalan, ay yung mga magagandang bagay that God has in store for us, for you, while you are living here on earth, yan ang hindi mo na mararanasan. That's what you're forfeiting. Mayroong isang, ito si John Newton, no? Sabi ni John Newton sa kanyang tula, sabi niya, though many foes beset you round, and feeble is your arm, your life is hid with Christ in God, beyond the realm of harm. Weak as you are, you shall not fade, or fainting shall not die. Jesus, the strength of every saint, will aid you from on high. Though unperceived by mortal sense, faith sees him always near. A guide, a glory, a defense, then what have you to fear? As surely as he overcame and triumphed once for you, so surely you that love his name shall in him triumph too. So, sa Panginoong Hesukristo lamang tayo. Naroon sa kanya ang pagtatagumpay, no, sa pamagitan ng kanyang kalakasan. At
you're already victorious. Sabi nga, ang lahat ng mga mananampalataya, more than conqueror. Kailangan mo lamang iangkinin, no? Yung katotohanan yan. And to dwell your minds on these truths. No? Yan ang ating laging isaisip, no? At kailangan nating maunawaan na nasa atin na ang katuwiran. Ibinigay na ng Panginoon ang kakayanan para mamuhay ng isang banal na pamumuhay. You already have it. No? Kailangan mo lamang na yan ay una, panampalataya na yan nasa iyo na. Believe the promise of God, and then mag-submit, no, ng sarili. At unawain mo, ikaw ay kawal, you're a soldier. You're not a civilian. Yeah? This world is not our home. No? Ang ating tahanan ay yung langit. We live in the heavenlies. Even ngayon na tayo nandito pa sa lupa, we are already living in the heavenlies. Spiritually, we already live in the heavenlies. Kaya lagi ang sabi ni Apostol Pablo ay ang ating pag-iisip, ituon natin sa mga bagay na nasa itaas. Ano ang laging laman ng isip mo? Ito bang mga bagay dito sa lupa? No? So, baguhin. Kaya lagi ang sabi ni Apostol Pablo, baguhin natin ang ating pag-iisip. Change your mind. Huwag ninyong, don't dwell on the things on earth, on the systems of the world. Kundi ang inyong ilagay sa inyong pag-iisip, mga bagay na panlangit. Dahil tagaroon tayo sa langit. Okay? So, dito tayo magwakas sa ating pag-aaral at ating pinag-aralan itong dalawang baluti. The belt of truth, commitment. Breastplate of righteousness, holy living. Now, if you go back to the text, you will see, it's read, having your loins girt about with truth. Notice the verb, having. That is present tense. And then yung breastplate of righteousness. Having on the breastplate of righteousness. Ano ang verb diyan na sinabi? Ang sinabi rin na verb ay having, which is, yan ay present tense. So, anong pinakikita nito sa atin? Ito palang belt of truth at breastplate of righteousness, laging suot, present tense. Hindi isusuot pa, hindi isinuot na at hinubad uli. You know? Katulad ng mga nasali sa mga games, no? Yung basketball player, sa kanya isinusuot ang uniform pag may laro. Pagkatapos ng laro, hinuhubad ang uniform. No? Not for a soldier who is always in the battle. Okay? Pag hinubad mo ang iyong armor, ilay kang kaharap sa labanan, ay matatalo ka. No? So, para sa mga mananampalataya, because we always are in warfare, no? Itong belt of truth, itong breastplate of righteousness, itong commitment, itong holy living, laging suot pala yan. Yan ay hindi isinuot at hinubad. Hindi rin yan hindi pa suot at saka pa isusuot. No, dapat yan lagi mong suot. You should always have it on. That's why the verb used here by Paul is present tense. Having on. See, that's incomplete. Continuous. Present continuous. Continually, having on, having your loins girt about. So, ibig sabihin na yan, yay nagpapatuloy, yay laging suot, yay laging nagaganap sa buhay ng mananampalataya. So, it's not too late, no, to fix your armor and put it on, and do not remove it once it's on. Okay? May tanong ba kayo? Dito sa next nating pag-aaral, pag-aaralan natin yung pangatlong armor, no? Natapos natin itong belt of truth at saka breastplate of righteousness. Kung kayo may tanong bago tayo magwakas, kung wala na, we will close in prayer.
Ang sunod nating pag-aaral sa Believer's Armor ay sa January 12. Yeah. January 12 na ang kasunod ng ating pag-aaral. So, meron tayong 2 weeks na bakasyon. Anybody has a question? Mayroong may dagdag? So, ang sunod nating pag-aaralan ay Shoes of the Gospel of Peace. Magwakas na tayo sa panalangin, mga kapatid. Meron ba kayong prayer request? Ang magwawakas sa atin sa panalangin ay sino nga ang binigyan ni? Ako po. Ate Chato. Si Chato. Siya, sige, Chato. Let us pray. Thank you, Lord, for the gift of salvation, the forgiveness of sins through your Son, Jesus Christ. By faith in Him and to His name alone is our salvation. Help us to make our election sure by abiding in your word. Help us to become sensitive to sin, not yielding to its desires, but persist on choosing what is righteous before you. We are fighting for victory because of what Christ did on the cross. Thus, He overcame the world. Let your Holy Spirit have complete control over our hearts so that we are not only hearers but also doers of your word. Grant us more wisdom so that we may live out your word daily and that we may abound in good works for your glory alone. Thank you, Lord, for the joy in the heart of Sister Liwai because of her genuine love for you, that she is always ready to help build us up in our faith in you. Thank you that we have the desire to fellowship with one another, encouraging one another in the faith. If any one of us is or are experiencing any difficulties in life, whether financial or physical weakness, or being tempted to wrath, or anything opposed to your righteousness, relating to our conduct or behavior towards others, help us put on our full armor, that we may be able to stand firm against all temptations. May we always remember that as your disciples, we are a new creature when we believe in Jesus Christ, and has put Him first in our lives more than anything else. Thank you, Lord, for the overflowing grace upon us, that we can be part of your kingdom work. Even if we aren't certain of your real birthday, we honor you, Lord Jesus, this month and all the days of our life, as we celebrate with joyful hearts, remembering this Christmas that you came here on earth just like one of us, so that we may know you more, the Son of God, our Lord and Savior, who suffered and died in our stead, and who rose again on the third day, the firstborn among the dead. We pray for each one of us as we pause from our studies, that we may never forget to fellowship with you through prayer and studying of your word, singing hymns of praises to you. As we return to our daily activities, help us be reminded of how we are to conduct ourselves biblically in the presence of other people in the faith and also those outside of the faith. May your divine care, guidance, and protection follow us. May grace, peace, and mercy be upon us. We sincerely love you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Okay.